Ang media ay isang masalimuot na mundo. Maraming relasyon na nagugulo dahil sa media. Dito pagalingan ng ideya para mas makalamang ka sa kalaban. Lalo na sa telebisyon na napakahigpit ng kompetisyon. Kung may mga taga-PBG na nakakita kay Alex sa palengke, syempre, may mga taga-ibang network din na nakatuklas kay Alex sa palengke ngayon. Anak ka siguro ni Ina, no? Makulit ang isang bagoong field reporter na naligaw sa palengke iyon. Please, wag na natin pag-usapan ng aking ina. Nananahimik na siya. Oh my God! Anak ka nga! Kahawig mo siya. Hindi ka katulad ng mga cheap look-alike ng mga taga-PBG. Makakarating to sa aking mga boss. Nanlumo si Alex. Wala na ba talagang katahimikan ang buhay nilang mag-ina? Ano ba siya? Talagang ang destiny ay sa show business? Kalaban ngayon ng PBG ang nakatuklas sa kanya. Then, what's next? Parang alam na alam niya na sa mga darating ng araw, labis na magbabago ang takbo ng buhay niya. Insecure na si Francine Gomez. May anak si Ina na real replica ng dating aktres. Alam na naman nila ito noon pa. Delikado na nga ang katayuan ng kanyang anak, lalo na sa puso ni Edward. At delikado na rin siya. Mawawalan sila ng good prospect, ng good connection. Palapit ng palapit ang mga investigador sa pagkatuklas ng involvement niya sa droga. Kung hindi pa rin silang mag-ina magiging formal na konektado sa mga Villanueva, malamang kay dali niyang nakakasuhan at makakonvict. At kapag sina Edward at si Alex ang magkakalapit, madali nang magsusumbong si Alex na minsan niya itong sinuhulan at tinakot na papatayin si Ina. Kaya ito lumayo sa mga Villanueva. Dadami pa ang kanyang mga atrasa sa batas. Mahina ka kasing manokso eh. Dapat nabuntis ka na't na napakasalan ka na kaagad ni Edward. Eh di wala na sana tayong problema? Mommy, ano nga ang gagawin natin? Nagninga sa mga mata ng masamang babae. Ano pa? Eh di tatakutin natin ulit ang Alex na yon? Uutusan ko ang isa sa mga tauhan ko na i-terrorize si Alex sa Laguna. Alam ko naman kung saan siya nakatira doon dahil nga nasabi sa akin noon ng madaldal na pinsan ni Alex. Kailangan may sample para tumindi ang takot niya sa atin at muli siyang lalayo sa mga Villanueva at sa showbiz. Inula ng bala ang bahay ni Ina sa Laguna pero hindi naman nasaktan ng dating aktres. Halatang ito'y tinakot lamang. Awang-awa sa ina si Alex. Gusto niya na itong isama sa Maynila. Doon ka na muna pansamantala, inay. Habang hindi natin alam kung anong dapat nating ihahakbang dito. Makapangyarihan si na Aling Francine. Sige anak, kung ina makabubuti, isasara na lamang muna natin itong bahay. Umiiyak ang matanda ng aktres. Iniuwi nga ni Alex sa Maynila ang ina. Habang naguguluhan, dumating naman ang mga importanteng tao ng kabilang network. Interesado ang mga ito sa kanya. Iko-kontrata niya kaagad ng kalabang network ng PBG. At dahil nga walang makapitan si Alex, wala siyang choice kundi pag-aralan ng alok. Sinabi niyang totoo sa mga opisyales ng network na ito na may problema siya kay Francine, ang ina ng look-alike ni Ina Rosales. Matapang ang News and Public Affairs ng network na ito. Nakahingi sila ng pahintulot ni Alex na isa publiko ang banta ni Francine. Isa publiko na ang lahat-lahat. Wala nang dapat itago. Nakumbinsi na rin si Alex alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ina. Inamin niya na nagpasuhol siya kay Francine dahil wala siya noong mapupuntahan at hindi nga siya makatanggi dahil papatayin nga ang kanyang ina. At kapakanan lamang naman talaga ng dating estrela ng TV at pelikula ang mahalaga para kay Alex. Si Ina, lumantad na rin. Napalantad ng mga taga-ibang network. Para na nga rin maging kakampi nila ang media at si Francine Gomez ay hindi na makakakilos ng laban sa kanila. Nag-out in the open na ang magandang mag-ina. Ang bahay na luma ni Ina at Alex pinuntahan ng crew ng network at kinuhanan ng video. Ang mga lumang pictures ni Ina na nasa walls ay nakuha ng lahat. Ang iba tinamaan pa nga ng bala, nabutas. Ang mga dingding ng bahay na pinaulanan ng iba-ibang klaseng baril ay nakuhanan din ng video. Kinuha naman ng panig ni na Francine Gomez. Siyempre, tumanggi si Francine kahit si Kate. Saka naman dumating ang reliable na pahayag ng pulisya na si Francine daw ay may mabigat ng ebidensya na nakadagan dito. May drug involvement nga si Francine. Malaking pusher daw ito. Detalyado pa ang mga ebidensya laban dito.
Ang prosecution, nanalo kaagad na makulong without bail si Francine. Sa lahat na ito, tahimik lamang ang PBG. Para naman kasi silang nasampal. Imagine, ang ina ng kanilang look-alike Ina Winner ay isa palang drug lord. At buntik pang magamit ng mga Villanueva para maipang-shield nila Francine. Si Edward natural na magalit at ang napagbuntunan niya ay si Alex. Gumaganti na rin siya kaya tinanggap niya kagad ang pag-align sa kanya ng kabilang network. Kung hindi niya tayo hinusgahan, makakakuha rin naman siya sa atin ng tulong Tayo mismong pipigil sa pang-api sa kanila ni Francine kung sa atin lang siya lumapit. But no way. Galit kasi siya sa mga Villanueva kaya ang tsansang makaganti. Nakatulong ang kabilang network, hindi niya pinalampas. Sa harap ng mga kapamilya, nagpapahayag ng puot si Edward. Pumutok rin to sa mga mukha natin. Siguro talagang destiny to. Maingat naman nagsalita si Rose Villanueva. Hindi tayo kailangan magmukhang kontrabida, Mama. Hindi niya ginusto na masaktan sila at hindi natin nalaman kaagad na may anak pala si Ina na inaapi pa ng mother ng aking nobya. No, we don't deserve this, Mama. What do we do now? Litong-lito si Ella. Haharapin ko na ang babaeng yan. Matagal na kaming dapat nagduos. Kung galit siya sa mga Villanueva, ako munang dapat na makaharap niya. Sa tingin ng mga kapamilya, hindi nila na mapipigil pa si Edward. Sa lahat naman sa kanila, si Edward ang mas naapektuhan ng pangyayaring ito. Dahil alam nilang nakatali dito ang puso ni Edward. Muntik nang hindi maabutan ni Edward na bukas ang pesto ni na Alex sa palengke. Nagsasara na si Gigi nang dumating siya. Wala si Alex, nasa bahay daw. Baka nga, may iba na talaga ang buhay ng pinsan ko, Mr. Villanueva. Mahigpit ang alok sa kanya ng kabilang network. Pasisikatin daw siya bilang anak ni Ina. Talaga namang gagawin nila yun Mapait na sagot ni Edward. Ngayon ka lamang nakapunta dito sa aming pwesto sa palengke, Mr. Villanueva? Hindi. Pangalawang beses na. Pero nag-disguise ako nung una para lamang nga makita ko si Alex. Hindi niya ako nakilala. Kinilig si Gigi. Masyadong masalimuot ang kwento ninyo. Hindi pa nga kayo gaano nagkakakilala ni Alex. Napupuot siya sa amin, Gigi. At hindi tama yon. Walang may nagkagusto na masaktan ng kanyang ina. Siya naman nagtatanim ng galit. Kung hindi siya galit sa amin, tumuloy sana siya sa pagsali sa look-alike contest na iyon at natuklasan sana namin siya pala ang anak. Doon pa lang mapapasikat na namin siya. Kami na ang gagawa ng trono na nababagay sa kanya. Kapalit ng tronong basta na lamang iniwan ni Ina noon. Mahirap talaga ang galit, sir. Nakakapagpabulag. Noon pa man kilig na ako sa inyong dalawa. Alam ko naman na kayong bagay pero hindi nga nangyayari dahil nagtatanim ng galit ang pinsan ko. Gigi, salamat at naging kaibigan kita. Kailangan ko makausap si Alex. Naku, baka mag-aaway kayo Kahit mag-aaway kami, basta mailabas lang namin ng mga nasa loob namin. Kaming dalawa lamang ang makakapag-patch up sa aming dalawang pamilya. Sir, kayong dalawa lang yatang nagpapahiwalay sa dalawang pamilya Galit si Alex at parang galit ka na rin sa kanya ngayon dahil nga nasa kabilang network na siya. Paano ba yan? Kaya nga, kailangan namin mag-usap. Pero posible nga ako na mag-away kayo, sir. Sa halip po na mag-uusap lang. Bahala na, Gigi. Bahala na. Ang mahalaga magkaharap kami na hindi na ako nagdi-disguise. Isama mo ko sa inyong bahay. Nakapatay na naman ako nito sa pinsan ko. Gigi, please. Sige na nga ho. Isasama ko kayo sa bahay namin ha. Basta, wag kayong mamimintas. Poor lang kami. Difficult. Hindi naman yun ang mahalaga. Pantay-pantay naman ang mga tao, Gigi. Naku, depende pa rin. Kapag totoong love, yun, pantay-pantay talaga. Nasa sala si Alex nang dumating si Gigi. Kasama si Edward. Hindi siya makapaniwala. Paanong nasa tahanan nila ang kaaway? Nagtitigan sila. Titig na naghahamonan. Kilala kita, Mr. Edward Villanueva. Sa dyaryo, sa TV, nakita na kita. Malamig pero mabagsik ang boses ni Alex. Kaya nga nang pumunta ako nun sa pesto mo para makita ng personal ng anak ni Ina, nag-disguise ako. Natatandaan mo? Sandaling nag-isip si Alex. Ikaw yung may cap, may salamin na dark at may makapal na bigote? At bumili ka sa akin ng 100 panyo. Tumango si Edward. Right.
May respeto ako sa laban na hindi pa ilalim kung kumilos. Hindi yun katraydoran, Alex. Hindi ako nagpunta dun sa pesto mo dahil may motibo akong masama. Hindi ganon. It was pure curiosity kung ano ang anak ni Ina sa personal. At aaminin ko, hindi naman ako nadismaya. I was so impressed. Ano naman ang dahilan ng pagparito mo ngayon? Marami akong sasabihin sa iyo. Good things or bad? Depende. Wala namang masama kung pupulutin mo ang aral ng aking mga sasabihin. Magagamit mo ito sa future life mo, right? Depende. Kung aral nga ba? Kung makatalungan ba? Marunong akong pumulot ng mga bagay na mapapakinabangan. Marunong din akong dumurog ng mga masasamang intensyon. Nakataas ang noo ni Alex. May nakaraan ng iyong ina at ang aking ama. Hindi ginusto ng mga magulang kong sakta ng iyong mama. Hanggang ngayon ako konsensya sila sa biglaang pagkawala ng iyong ina sa show business na sila ang dahilan. Hindi lang kayong nahirapan, pati parents namin nahirapan din. Wala sa kalahati ng hirap namin ang hirap ninyo. Kaya Mr. Villanueva, huwag ninyong ikukumpara ang sarili ninyo sa amin. Napakalayo. Nagkataon lamang na mayaman kami, Alex. Sobrang yaman pero mayaman man o mahirap, nasasaktan pa rin, Alex. May damdamin pa rin. What's the point? Magpapatawaran na tayo? Ngayon na? Sarkasikong pahayag naman ni Alex. Mag-uusap. Pipiliting magkaintindihan. Para ano? Patoyang tanong. Ewan ko, basta. Ganun ang nararamdaman ko. You have to forgive. The hell I will. Ganyan naman talaga kayo mga mayayaman. Pati ang pagpapatawad sa inyo. Para lang luminis yung mga konsensya ninyo, iuutos pa ninyo sa amin. Well, Mr. Villanueva, for your information, we reserve the right not to forgive. Bakit? Natatakot kayong makipagkompetensya sa kabilang network kapag naroon na ako? May look-alike naman kayo sa katauhan ni Kate, hindi ba? Maglalaban na lamang kami sa mga puso ng mga manonood. You cannot just reduce this into a business war, Alex. Ano? Personal war, para maging mas mahapdi? Natalo na noon sa personal war ang mother ko. Siya ang nawalan. Siya ang umalis. Lumambot ang puso ni Edward. Ihihingi namin iyon ng tawad sa kanya. We can do it, para muling makapag-umpisa na maganda ang lahat. Akala niyo ba ganun kadaling magpatawad? Mabait ang mother ko. Siguro magagawa nga niya yun, pero ako baka hindi ko magawa. If I cannot win the war against your family, Mr. Villanueva, hindi ako matatahimik. Kaya nga, tatanggapin kong alok ng kabilang network para magkaroon ako ng pagkakataon na kayo naman ang dudurugin namin. Lohaan si Alex. Pero nasaktan na kami. Nadurog na kahit papaano. Labis na napahiya. Naging kontrabida na sa mata ng mga tao. Kayo na ang bida, ang naapi, ang kawawa. Nasa inyo ang simpatya ng publiko. Hindi pa ba sapat iyon? Bakit kailangan magpapagamit pa kayo sa kabilang network para ipagpatuloy ang pagtapak ninyo sa amin? They are just using you. Negosyo lang sa kanila ito. Samantalang tayo may kalakip ditong damdamin. I am very sure of that. Wala sa loob na ang kamay ni Edward na ipatong niya sa tapat ng dibdib ko sa nararoon ng puso niya. Natigilan si Alex. May humaplos din ang sarili niyang damdamin. The words of Edward touched the center of her soul. Bakit ba tila may ugnayan na sila ng lalaking ito? Hindi pa man sila ipinapanganak? Pero hindi siya magpapakatanga na katulad ng mother niya. Hashtag real talk. Hindi siya magpapauto sa pag-ibig. Or hashtag marupok. Kung palatandaan na nga ito ng pag-ibig. Hindi siya matatangay na naman ng isang Villanueva. Ang apelidong ito ay isang salot para sa kanila. Dapat iwasan. Dapat takasan. And the only way to avoid them is to make them their enemies. Ito na ang pagkakataon na pinakahintay niya. Palalampasin pa ba niya? Kapag pumirma siya sa kabilang network at mapapasikat bilang anak ni Ina, ang poor look-alike ni Ina sa tiyak na mailalampaso sa labanan. Alam niya that she can really act. Marami siyang huhuguting mga masasakit na karanasan para makaarte siya sa harap ng kamera. Habang namamayagpag na estrella siya ng kalangitan ng show business, hindi mababaon sa limot ng mga tao ang minsang pang-aapi na mga Villanueva sa kanyang ina. Ang mga Villanueva sasama sa paningin ng publiko at iyon ay isang death sentence sa network na mga ito. Dahil ang mga tao personal kong makareact, marami ang hindi na manonood sa mga shows ng PBG kapag laging naalala ng mga tao na ang may-ari nito ay malupit. Madudurog na nga ang mga Villanueva.
Nakarehistro sa mga namukha ni Alex ang nakikinikinita niyang tagumpay. Nabasa iyon ni Edward at ang lalaki ayaw nang lumuhod. It's war that you want? Okay, I will give you war. Nagsisimula na nga Mr. Villanueva at sa ngayon kami ang nananalo. May mapunayang ngiti sa magandang bibig ni Alex. War na sa'yo to? How naive can you get? Hindi pa kami nagagalit. That's why it seems you are winning. Pero kapag galit na kami, ako, doon mo mararanasan ang totoong digmaan. Alex, malamig at malupit ang deklarasyon ni Edward Villanueva. Goodbye, Alex. Hindi ko malilimutan ang malupit na gawing to. Goodbye, Mr. Villanueva. Same here. Ang engkwentro ko sa lalaki mula sa kalaban kong angkan ay itatatak ko sa aking isipan at puso. Did you say pati sa iyong puso, Alex? Pero ang puso nangangalaga ng pag-ibig, hindi puot. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Bakit nanonood sa kanyang kaluluwa ang titig na napakagwapong lalaki na ito? Wrong use of word, Mr. Villanueva. Sige, aalisin ko na lang ang katagang puso. Very well, Alex. Tuloy ang ating war. Bago pa nakasagot muli si Alex, ay nakabalik na sa kotse ang mayamang binata. Nakalayo na kaagad sa lugar na iyon. Si Gigi nais na yatang maihi sa takot sa naging usapan ng dalawa. Hindi naman pala happy ending ang maaasahan niya kina Edward Villanueva at Alex Rosales. Minsan pang nagdemand si Kate sa nobyo. Gano'n na lang ba yon, ha, Edward? Common nakulong ang mommy ko without bail. Lumiit ng tingin mo sa akin? Iisipin ko na bang superficial ang paggusto mo sa akin, ha? Kate, hindi ko naman sinabing nabawasan ang pagtingin ko sa'yo. Then do as I say, Edward. Hinihiling ng mommy ko na dalawin mo man lang siya sa kulungan. She wants to talk to you. Okay. Para tumigil na lang sa argumento si Kate, sumang-ayon na si Edward. Dinalaw nga nila ni Kate ang ina ng huli sa detention cell nito. Nagkasarininan ng pag-uusap sina Aling Francine at Edward. Patunayan mo namang maaasahan ka namin ng anak ko, Edward. Ang lagay ba binabang mong anak ko wala kang pakialam sa akin? Nabulgaran si Edward sa salita ng ina ni Kate. Correction lang po, Rita Francine. Hindi ko po binabang ang inyong anak. Iginagalang ko po ang kanyang pagkababae. Ganoon na rin yon. Nobya mo si Kate. May moral obligation ka na suportahan ako. Napabuntong hininga ang binata. Ano po bang suportang kailangan ninyo sa akin, tita? Bakit, tita? Bakit hindi mo pa ako tawaging mommy? Total pakakasalan mo na ang anak ko. Tita Francine, darating naman po tayo doon. Sige lang. Fine, Edward. Ito ngayon ang nais kong gawin mo sa akin. Bigyan mo ko ng eksena sa public affairs news ninyo sa TV. Yung naka-video na dinadamayan mo ko. Naniniwala kang ako ay inosente at kailangan payagang makapagpiyansa. Hinarang kaagad ni Edward ang nais mangyari ng future biyanan kuno. Tita, please. Kami mga taga-PBG bahagi ng media. At ang media ho hindi dapat nakikialam sa takbo ng hustisya. If the court says you are not entitled to bail, na hindi kayo po pwede magpiyansa, wala ho ako magagawa. Shit! Anong klase kang manugang na hilaw, ha? Papapel-papel ka sa anak ko, hanggang dyan ka lang naman pala. Hindi ka naman pala maaasahan. Basang-basa ang papel mo sa akin, Edward. Isa ka lang oportunistang nagsasamantala sa katawan ng anak ko. Hindi ko ho nilalamangan ang pagkababae ni Kate. Maniwala ho kayo. Pinipigil ni Edward ang paghulagpos ng galit. Ayaw mo sa mabuting usapan na, Edward? Sige, bahala ka. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? Kinabahan ng bahagya ang binata. Ibig kong sabihin, Edward Villanueva, malapit ang kamatayan sa mga taong kumakalaban sa akin. Yun lang, babu. Pinawisan si Edward. Nakita niya sa mga mata ni Aling Francine ang kakaibang galit. Lumayo na siya sa detention cell ng nanay ni Kate, pero narinig pa niya ang pahabol nito. Mag-iingat ka, Edward. Ibang klaseng pag-iingat ang ibig sabihin ni Aling Francine. Alam ng binata. Sa labas ng detention cell nalaman ni Kate ang naging usapan ni Edward at ng mommy niya. Nasaklam siya sa binata. Hindi mo matutulungan ng mommy ko, ha? Kate, bayaan nating ang batas ang masunod. Kung walang kasalanan ng mommy mo, she will be freed. Hindi yun ang punto. May hinihiling sa iyong tulong si mommy. Do not let her down, you fool. Nagtaray na ang dalagang look-alike ni Ina. Nang gabi rin yun, pinutol na ni Kate ang ugnay nila ni Edward
matapos magbantang ibibitin ang lahat ng project niya sa PBG Network. At sasabihin ko rin sa media na binaboy mong katawan ko, na matako ka sa sex. Sisirain kita, Edward. Kate, you know that's not true. Na hindi pa nga kita dinala sa motel. Nais na yatang masuklam ni Edward sa babaeng dati napakalapit sa kanya. Pabarambadong binato pa ni Kate ng high heels niya si Edward sa mukha. Sa too, tinamaan ng binata, bumukol agad. Sa gabing yon, 2 babae ang nasuklam sa kanya. Nauunawaan ni Edward. Kung gayon 3 na pala ang kanyang kaaway mula sa opposite sex. Sina Alex, Aling Francine at Kate. Kasama ng inang si Ina, si Alex ay kasama na ng top executives ng network para sa pagpirma sa kontrata. Upon signing, si Margarita ay maging exclusive star na ng network na ito. Ilulunsan kaagad ang kanyang acting career. Magkakaroon ng magarbong promotion para sa anak ng estrella ng nagdaang panahon. Ang contract signing ay sa isang malaking hotel idinaos. Imbitado ang mga taga-media. Kislapan ng mga flash ng iba't ibang camera. May live coverage din para sa telebisyon. Ang mag-asawang Rose at Edwin Villanueva ay tahimik na nanonood sa happening na iyon sa kalabang estasyon. Labis ba talaga ang galit ni Ina at Alex sa PBG, gaya ng sabi ni Edward? Nagdeklara nga ba ng giyera si Alex laban sa kanilang network? Pero silang lahat ng Villanueva, liban kay Edward, ay nagkakaisang dapat kaawaan at unawain si Alex sa halip kamuhian. Napakaganda nilang mag-ina, Edwin, bulong ni Rose sa asawa. And I can sense that you are getting jealous na, my dear wife. Ilipat mo na lang kaya sa ibang channel. Hinagod ni Edwin ang buhok ng katabing asawa. Si Edward Villanueva ay wala sa bahay. Nagpagabi siya ng husto sa pagtatrabaho. Ngayon na lang na almost 10 na ng gabi, siya nakaisip lumabas ng building ng PBG. Wala siyang pakialam kahit pa nagkapirmahan na ng kontrata ang mga taga-kabilang network at si Alex. He hates that girl anyway. Ow! Shocks! Bakit tukso namang tutol sa kanyang pahayag ang kanyang damdamin, specifically ang kanyang puso? Para siyang tinutukso ng kanyang puso. No, Edward, you don't hate her. You actually love Alex. Magpakatotoo ka. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinawalan ng binata. Litong-lito pa rin. Later, tinanggap na ang katotohanan na siya nga ay umiibig sa anak ni Ina. A love so deep na ngayon lang niya naranasan. Hindi ito normal. Wala sa kalingkigan ang nadama niya para kay Kate. Ito ba ang reason kaya siya ay naging maingat sa pakikipagrelasyon kay Kate? Sinadya niyang huwag galawin si Kate dahil deep inside alam niya na darating ang tunay niyang iibigin. A woman he will marry. Ang babaeng aangkinin niya sa kama, gagawing ina ng kanyang mga anak. He can feel his love and his desire kay Alex. Ito ang nag-iisang babaeng nais niyang mahalin at gawing kasiping sa bawat gabi ng kanyang buhay. The only lady na gusto niyang makasama hanggang sa kanyang pagtanda. Si Alex lamang.